Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator who created us in His image and likeness, for He is worthy to be praised and adored. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Our Father is powerful, and He will never ever change. And His love for us is for all eternity. And that's the reason why He sent to us our Savior, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty God, Jesus Christ, Yeshua, the Lamb of God, the coming King. He will judge the people at the last days. And Jesus Christ did not leave us orphans because He prayed to the Almighty Father to send to us the Holy Spirit. And whenever we call on to the name of Jesus Christ, He will come to us. And because that's what's written in John chapter 14 verse 18. I will not leave you orphans, I will come to you. And the Holy Spirit is showering us with gifts and fruits every day. Our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit lives in our hearts. If we are followers of Jesus Christ, we have our Father in our hearts. If we are follower of the Almighty Father, we are also followers of Jesus Christ. Jesus said, the Father and I are one. It means one goal and one heart. And kaisa tayo ni Jesus Christ. Kaya kaisa tayo din ni Almighty Father. Pero magkaiba si Almighty Father, magkaiba si Jesus Christ. Si Almighty Father, He created this world just by His words. Si Jesus Christ, servant and the only beloved Son of the Almighty God. But then the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names because Jesus is victorious. So, ang ginawa ni Almighty Father, He elevated the name of Jesus Christ. And now, Jesus Christ seated at the right hand of the Almighty God. Meaning, ka-level na ni Almighty Father si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang magja-judge sa people at the last days. Dahil nakalagay yon sa Ezekiel chapter 9 and Ezekiel chapter 10. Ibinigay na lahat ni Almighty Father kay Jesus ang power, dominion, and authority in heaven and on earth. So last time we read Deuteronomy chapter 24. It's about the law concerning divorce. So noon pa man, meron ng divorce. In-accept ni Almighty Father ang divorce. Kahit sa New Covenant, meron ding divorce. Ang sinasabi ng mga tao, what God has put together, let no man put asunder. Tama yon. Na walang tao ang makakapaghiwalay sa mag-asawa. Pero kung si Almighty Father na ang gagawa to separate the couple, wala tayong magagawa. Si Almighty Father na ang naghiwalay. Hindi gusto ni Almighty Father ng gulo ang mag-asawa. Kaya, inaalaw ni Almighty Father ang divorce. Pag nakipag-divorce ka, hindi ka nagkakasala. Mas magkakasala ka kung hindi ka nakipag-divorce tapos nambababae ka. No? Nanlalalaki ka tapos hindi ka nag-divorce. Yun ang masama. Kaya tanggap ni Almighty Father ang divorce.
tanggap ni Jesus ang divorce. Ang rule doon, kung nag-commit ng adultery ang mag-asawa, kung alin man sa kanila, pwede mag-file ng divorce kung nakapag-commit ng adultery. Hindi bawal ang divorce, ha? Meron kasing religion na sinasabi nila na bawal ang divorce, ayaw nilang ipasa ang divorce. The only country in the world na walang divorce law ay ang Philippines. Bakit? Because the religious leaders take pride in being the only Christian nation in Southeast Asia. Hypocritical liars. Basahin natin yon sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, no? At saka yung tungkol sa divorce na sinabi ni Jesus. Matthew chapter 19 verse 3 onwards. Ngayon, other laws naman ay kung kukuha ng bagong asawa, merong leave of absence na 1 year. Dahil dapat maging masaya yung babae. Kaya, may leave of absence yung lalaki ng 1 year. Hindi rin tama yung kidnapping. Kidnapping is also a form of stealing, no? Pagnanakaw din yun. Kidnapping. Dahil may kapalit na halaga o ransom. At pag nagkaroon ng outbreak ng leprosy or skin diseases, yung leprosy hindi lang tuketong or hands disease. Ito, pag sinabing leprosy sa Bible, it's various skin diseases. At ang gumagamot, nag-check ay ang mga priests. Ang doktor, si Almighty Father. Remember what the Lord your God did to Miriam when on the way when you came out of Egypt. So si Almighty Father nagbibigay siya ng justice, ayaw niyang may naagrabyadong tao. Pag yung tao na agrabyado ng kapwa, pinaparusahan ni Almighty Father gaya ng ginawa kay Miriam. Naparusahan si Miriam kasi ichinichismis siya yung kanyang kapatid. At pag nagpapautang, huwag matlaki ang patubo or huwag nang tubuan. At yung collateral, no? Huwag na rin. Kaya nga nangungutang dahil walang pera yung brother mo eh. Kasi yung collateral noon ay mga kumot, damit. Kasi mahal yun. Kaya nakalagay dito, if the man is poor, you shall not keep his pledge overnight. Kasi ang mga collateral ay damit gawa sa wool. Mahal yun. Pati yung pangkulay ng wool, mahal yun. Kaya yun ang ginagawang collateral nila or pledge. Ngayon, kung nakikita mo na paano matutulog yun ng mahimbing, ikinuha mo yung kumot niya, yung mga bagay na importante sa kanya na dapat niyang gamitin, kukunin mo. Paano na yon? Hindi ka na naawa? Si Almighty Father, ang puso niya nasa poor people. Sa mga taong nag-iisa sa buhay. Pag umiyak yung mga tao na poor people or mga nag-iisa sa buhay like the widows, the orphans, the strangers, dinidinig ni Almighty Father yung kanilang mga dasal. At saka pag magpapasweldo, bigay mo na agad, huwag mo nang patagalin pa. Yung iba ayaw nila agad ibigay yung sweldo dahil pinapadami pa nila, nilalaro pa nila sa kung saang stock market, ganon, or ini-invest pa nila sa ibang lugar. Or yung sweldo ay kulang,
injustices yun. At kung may kasalanan ng tatay, hindi dapat maparusahan ang anak. At kung may kasalanan ng anak, hindi tatay ang dapat na maparusahan. A person shall be put to death for his own sin. So, kanya-kanya tayo, hindi tayo by group. Kung may kasalanan, may kasalanan ako, sali-sali tayo rito, hindi by group yun. At hindi dapat i-pervert ang justice. Dahil lahat tayo ay pantay-pantay. Dito sa lupa, merong mayaman, may mahirap, may bata, matanda, may perfect ang itsura, maganda, merong hindi magandang itsura. Pero sa paningin ni Almighty Father, pantay-pantay tayo. And so, we shall not pervert justice. Hindi tayo dapat mamili ng tao. At yung mga pagkain, no, hindi dapat na swapang. Intindihin natin yung brethren natin na may kakain pang ibang tao. Pero kung nandun ka sa isang celebration, sige kumain ka hanggat gusto mo, pero huwag ka na magbaon. Huwag mo nang iuwi, huwag mo na ipabalot. Kasi kaya nga siya nagkaroon ng celebration para sa tao yun. Ngayon, kung gusto mo, dalhin mo yung mga kamag-anak mo doon sa bahay nang mag-celebrate. Kung gusto mo na kumain sila, huwag mo nang ibalot. Hindi, uwi ko to dahil may kakain pa sa bahay namin. Punta na lang sila sa bahay, no? Hindi naman nagdadamot yung nagpapakain, pero huwag mo nang idalhin sa bahay. At huwag maging greedy. Kung may pagkain, bigyan mo. Dito, yung you shall not glean it afterwards, yung vineyard, no? Pag nakaani ka na, huwag mo nang simutin. Hayaan mo na lang yung sa mga mahihirap, sa stranger, fatherless, and widow. Lagi binabanggit ang widow kasi alam naman natin na pag nag-asawa ang babae at lalaki, iiwan nila ang kanilang magulang. Ngayon yung magulang na yun, nagiging mag-isa na yon kung wala na siyang asawa. At lahat tayo ay slave. Hindi tayo mayaman. Kaya wag tayong arrogant or boastful. Nakaramdam lang ng konting ginhawa sa buhay. Feeling natin mayaman na tayo. Mali yun, no? Tayong lahat yon, hindi lang kayo, hindi lang ako. Sama-sama tayo dahil makasalanan din ako at nagpapasalamat ako kay Almighty Father, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit sa pagpapatawad sa mga kasalanan ko. Nagkakasala pa rin ako up to now. Hinihingi ko ng tawad kay Almighty Father. Yun, nawawalan ako ng pasyensya, gano'n. Nagbilis ako magalit. Nakakaya, di ba? Para malaman na tayo ay anak ng Diyos. Hingi tayo ng kapatawaran, magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Lord, sorry Lord. Ganon. Kaya sinasabi ko, kasi inaamin ko na ako rin makasalanan din ako. Walang perpekto sa atin. Kaya lang maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. It's because of Jesus Christ. Dito tayo sa Deuteronomy chapter 25. If there is a dispute between men and they come to the judgment or court, that the judges may judge them, and they justify the righteous and condemn the wicked, bigyan ng justice. Anong justice ang gagawin? Then it shall be, if the wicked man deserves to be beaten, that the judge will cause him to lie down and to be beaten in his presence. Kung kailangang paluin yung nagkasala, yung wicked person, kailangan paluin. And they justify the righteous and condemn the wicked.
Pag nagkasala, may kaparusahan yun, may punishment. Kaya may punishment para hindi na gawin uli. Dahil pag walang punishment, wala palang punishment, gagawin ko uli. Pag nasaktan yung tao na yun, matututo ngayon ng lesson, ha? And then it shall be, the wicked man deserves to be beaten, that the judge will cause him to lie down and be beaten in his presence. Kasi, nung time na yon, lie down, ano siya, dadapa siya, no? Dadapa. And be beaten in his presence according to his guilt with a certain number of blows. Means certain number of blows, okay? Or palo. Or ano ba tawag doon? Hindi suntok Palo, no? 40 blows you may give him and no more. So, ilang blows yon? Ilang palo? 40. Bakit 40? Alam naman natin number 40, purging. Ito ibig sabihin ng number 40, no? Kagaya nga ni Moses, nakausap niya si Almighty Father sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights. Na-purge si Moses. Si Elijah, nagpunta sa Mount Horeb, 40 days and 40 nights. Si Jesus Christ, nag-fasting, 40 days and 40 nights. That's purging. Kaya ito, 40 blows, he may give him and no more, lest he should exceed this, and beat him with many blows above this, and your brother be humiliated in your sight. Dapat hanggang 40 lang, kasi pag sobra-sobrang palo, mapapahiya na yung brother mo. Hanggang 40 lang ang maximum. Si Jesus Christ, hindi lang siya 40 na palo ang ginawa sa kanya. Gusto na nga siyang patayin Kaya may narinig ako na nagtuturo. Pastor, kwento sa akin. 40 daw ang nakuha na lashes ni Jesus Christ. Hindi lang 40, ha? Yung pastor na yon, yung mali. Hindi lang 40 ang nakuha ni Jesus. Sinuntok na nga sinipa na nga sinabunutan pa nga hinila pa nga ang bigote niya sinubaran pa nga siya sinaksak pa nga siya, 'di ba? So hindi lang 40, ha? Mali yung turo na 'yon. Sino 'yon? You shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Ano ibig sabihin nito? Pag nagtatrabaho ang tao, papakainin. Pag nagtatrabaho para kay Almighty Father, papakainin mo rin. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo dapat takban ang muzzle ng ox habang nagtatrabaho. Ibig sabihin, habang nagtatrabaho, pakainin mo. Huwag mong gutumin. Pamarianda ka naman. Tatrabaho na nga sa'yo Verse 5, if brothers dwell together, and one of them dies, and has no son, the widow of the dead man shall not be married to a stranger outside the family. Her husband's brother shall go into her, take her as his wife, and perform the duty of a husband's brother to her. Anong ibig sabihin nun? So, nung time na yon sa Old Covenant, pag walang anak, yung namatay na lalaki, pero may asawa siya, yung babae, tatabihan ng kapatid na lalaki ng namatay at ipagpapatuloy ang lineage ng kanyang kuya. Kaya noon, pumapayag na dalawa asawa. Kasi nga, may yung responsibility niya ng kapatid na nawala ng kuya at may nagugustuhan siyang ibang babae. Pero ngayon hindi ito ginagawa. Kaya lang ito ginawa sa verse 5
Literal. Pero ngayon, anong gagawin natin? Tutulungan yung brethren. Ibig sabihin nun. Ngayon, si Jesus Christ, dun sa book of Matthew, tsaka yung book of Luke, yung genealogy ni Jesus Christ, kung i-compare niyo yung book of Matthew and book of Luke, magkaiba yung mga names. May mga ibang names, no? Pero lahat ng mga names na yon, kung saan galing yung lineage, or associated si Jesus Christ, from the tribe of Judah. Pero bakit magkaiba yung name sa book of Matthew and book of Luke? It's because may mga pangyayari na lalilimutan na yung pangalan dahil sa sobrang tagal na, or yung brother niya ang nagpatuloy ng lineage ng kanyang kuya. Pero lahat sila ancestor ni Joseph. Kasi si Joseph, associated doon si Jesus Christ from the tribe of Judah. Si Jesus Christ, adopted. Hindi naman siya anak ni Joseph pero inadopt siya ni Joseph. Kaya wag tayo magtatampo na adopted lang ako or anak ako sa labas. Kasi si Jesus Christ, adopted lang din siya. Ibinaba ni Jesus Christ yung sarili niya, pumayag siya na ibaba, adopted, para sa atin, para maintindihan niya tayo, maintindihan niya ang tao. Ganun ang ginawa ni Almighty Father. Hindi naman niya kasi tatay si Joseph, so adopted. So kaya si Jesus Christ, associated siya sa lineage ng Judah, kasi si Joseph ay from the lineage of Judah. Pero not the will of man but the will of God, no? Kaya nagkaroon ng fertilized egg sa womb si Mary. So dito, yung sa verse 5, pag wala yung kapatid, namatay yung kapatid na lalaki, yung susunod na kapatid ang gagawa ng lineage. Magiging yung anak, magkakaanak sila ng kanyang hipag. Yun ang law noon, para may pagpatuloy ang lineage, para hindi mawala ang pangalan. Hindi mapunta sa iba. Verse 6, and it shall be that the firstborn son which she bears will succeed to the name of his dead brother, that his name may not be blotted out of Israel. But if the man does not want to take his brother, his wife, alam mo, nag-ayaw ng lalaki, nakunin niya yung widow ng kanyang kapatid, ayaw niya. Then let his brothers, his wife, go up to the gate to the elders and say, my husband's brother refuses to raise up a name to his brother in Israel. Magreklamo ngayon yung babae. Kailangan niyang i-report sa mga elders. He will not perform the duty of my husband's brother. Bakit? Kasi lahat tayo, may duty tayo sa ating brethren. Yun ang gustong isabihin dito. Lahat tayo, meron tayong responsibility sa ating kapwa-tao, sa ating kapatid, kasi lahat tayo magkakapatid. Then the elders of the city shall call him and speak to him, but if he stands firm and says, I do not want to take her, no? Pag nagreklamo, tapos ayaw talaga ng lalaki, anong gagawin? Then his brothers, his wife, shall come to him in the presence of the elders, remove his sandal from his foot, spit in his face, duduraan, tatanggalin ng sinelas or sandals sa paa niya.
and answer and say, so it shall be done to the man who will not build up his brother's house. Duduraan, tatanggalan ng sandals yung lalaki. Kasi ayaw niyang tumulong sa kanyang brethren. And his name shall be called in Israel, the house of him who had his sandal removed. So, magiging famous siya ngayon. Magiging infamous. No? Yung infamous, sikat ka sa kalokohan. Sikat ka sa paggawa ng hindi maganda. Yun ang ibig sabihin ng infamous. Yung famous naman, sikat ka sa paggawa ng magagandang bagay. Pag infamous, sikat ka nga, pero sa mga pangit na bagay ka sikat. Yun ang infamous. Verse 11, if two men fight together, may dalawang lalaki nag-aaway, and the wife of one draws near to rescue her husband, lumapit ngayon yung isang babae, may asawa niya eh, from the hand of the one attacking him, and puts out her hand and seizes him by the genitals. Dinakot niya, dinakma niya para masaktan yung lalaki na kaaway ng kanyang asawa. Dinakma niya yung genital. Kasi marami namang bagay, bakit ganun ang gagawin niya? No? Bakit ganun ang gagawin ng babae? Marami namang bagay. Kumuha siya ng bato, batuhin niya ng bato. Bakit haba? Kasi nga yung genital to procreate. To procreate 'yon. Tsaka very sensitive 'yon. Hindi ko alam, binasa ko lang kung bakit. No? Kung bakit masakit. Densely packed with nerve endings, making them extremely sensitive to pressure, impact, or twisting. So, masakit daw yun. Hindi ko kasi alam na masakit ha. Yung pain na yon, sharp pain, na nagre-radiate. Pag nagre-radiate, gumaganon to the lower abdomen and lead to nausea or dizziness. Hindi ko alam to. Ngayon ko lang nalaman to na nakakaano pala yun. Kaya, anong gagawin? And then you shall cut off her hand. Puputulin yung kamay ng babae. Your eyes or your eye shall not pity her. Ang daming mga paraan para ipagtanggol niya ang kanyang asawang lalaki. Pero bakit gano'n ang ganyang ginawa, no? So, hindi tama yun. Puputulin ang kanyang kamay. Kasi parang gusto na rin niyang patayin yung lalaki, no? Dahil dinakma niya eh. You shall not have in your bag differing weights, a heavy and a light. You shall not have in your house differing measures, a large and a small. So, ibig sabihin, dapat pantay-pantay ang trato sa tao. Yung iba, ibang timbang. Dapat level, may justice dapat sa society. You shall have a perfect and just measure, that your days may be lengthened in the land which the Lord your God has given you. For all who do such things all who behave unrighteously are an abomination to the Lord your God. Kung namimili ka ng tao na kung bibigyan ng justice o hindi, wickedness in the eyes of the Almighty Father yun. It's detestable. And then, verse 17, remember what Amalek did to you. Kasi noong time na galing sila sa Egypt, going to the land flowing with milk and honey, sinalubong sila ng mga Amalekites, diba? So, the Almighty Father said, remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt. Ano bang ginawa ng Amalek, no? Pagod na yung mga Israelites. Tapos, aawayin sila ng Amalekites. Si Amalek, anak siya ni Abraham kay Keturah kasi nawala na si Sarah. So si Keturah, ang anak ni Keturah ay si Zimran, Jokshan, Medan,
Ishak, and Showa. Ngayon, si Amalek, si Amalek pala ay grandson ni Esau. Si Esau, kapatid niya si Israel. So, magkamag-anak sila. Kay Timna. Si Esau may anak. Yung anak ni Esau na pangasawa si Timna. Anak ni Timna tsaka ng anak ni Esau, Amalek. Midian pala yung sinasabi ko kanina, mga Midianites. How he met you on the way and attacked your rear ranks, all the stragglers at your rear when you were tired and weary, and he did not fear God. So yung Amalekites, alam niyang pagod na pagod yung kanyang brethren, pero inatake niya. Ito yung nakadapa ka na, subsub ka na sa putikan, sinisira ka pa, gusto ka pang patayin. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Therefore it shall be when the Lord your God has given you rest from your enemies all around in the land which the Lord your God is giving you to possess and as an inheritance, that from under heaven you shall not forget. Therefore it shall be when the Lord your God has given you rest from your enemies all around. Pagtapos na ninyong sakupin ang inyong land, magkakaroon kayo ng pahinga, di ba? In the land which the Lord your God is giving you to possess as an inheritance, that you will blot out. Tanggalin ninyo ang mga Amalek or Amalekites. Blot out the remembrance of Amalek from under the heaven. You shall not forget. Ano yung blot out? Is giving you to possess as an inheritance, that you will blot out the remembrance. Buburahin mo ang alaala ng mga Amalek. Ano yun? Ano yung paano mo buburahin yung alaala ng mga Amalek? Noon, literal, nabuburahin nila yung Amalekites. Ngayon, figuratively speaking, ano yung ugali ng mga Amalek? Nakadapa ka na, pagod ka na, wala ka nang makain, pero pinagtatawanan ka pa, binubuli ka pa, pinalayas ka na nga, nagtatawa pa sila, buti nga sa kanya. Ganon ang ugaling Amalek. Anong sabi ni Almighty Father? Blot out the remembrance. Huwag gayahin ang ganong ugali. From under the heaven, you shall not forget. Huwag gagayahin ang Amalek. Huwag maging bully. Huwag mga aape ng kapwa-tao. Naghihirap na yung tao. Gusto mo pang gumapang pa sa putikan. Puro pagmamahal ang binibigay sa atin ni Almighty Father. Puro pagmamahal ang tinuturo niya sa atin. Pero bakit tayo ganun? Puro wickedness ang nakukuha natin. Kasi wicked yung heart natin. Kailangan natin si Jesus Christ sa puso natin para luminis tayo. Dahil si Jesus Christ, perfect siya. Hindi siya natutuwa pag nasusugatan o nasasaktan ang kanyang brethren. Dapat ganun din tayo. At si Jesus Christ, He is for truth and justice.
Ganon din si Almighty Father. Truth and justice. Kaya gagayahin natin si Jesus Christ. Hindi tayo matutuwa pag may mga taong nasasaktan or ay buti ka, nagkasakit siya, karma niya yan. O tinan mo, kasi ang swapang niya, karma sa kanya yan. Pag ganun ka, parang natutuwa ka, diba? Na sinasabi mong karma yan, buti nga sa kanya. Huwag tayong matutuwa na gano'n. Huwag niyo sasabihin karma yun. Dahil lahat tayo darating sa punto ng buhay natin na kakailanganin natin ang tulong ng bawat isa. Kung sa ngayon hindi mo nararamdaman ang kailangan mo ang tulong ng kapwa-tao mo, kakailanganin natin. Kaya hindi tayo dapat maging mayabang. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kaganda, or kahit gaano ka pa ka-powerful or famous, lahat tayo kakailanganin natin ang bawat isa. Kaya magtutulungan tayo. Yun ang utos sa atin ng tatay natin. Huwag tayo mga api ng kapwa-tao. Huwag tayo mambubuli or pagtatawanan natin pag nasasaktan ng kapwa-tao natin. Tulungan natin. Kasi kung hindi tayo tutulong, kung hindi tayo maayos na tao, hindi natin gagayahin si Jesus Christ. Sino ang ginagaya natin kung hindi natin gagayahin si Jesus Christ? Sino ang ginagaya natin kung salbahe tayo? Kung natutuwa tayo na nasasaktan ng kapwa-tao natin, sinong ginagaya natin? Si Jesus Christ ba? At hindi tayo dapat makipagdebate, no? Hindi yun ang turo sa atin ni Almighty Father, hindi yun ang turo ng Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, tinatanong lagi siya, di ba? Nung nakaharap siya sa mga Roman soldiers. Sino ka ba? Sino ka ba? Di ba? Nung kausap niya yung mga, yung Pharisees. Sino ka ba? Sabihin mo sa amin. Sinabi ko na sa inyo. Pag si Jesus Christ nagsalita siya, isang salitaan lang. Hindi na niya inuulit-ulit pa. Hindi ba siya nakikipagdebate? Kasi confident si Jesus Christ sa kanyang sinasabi. Alam niya ang kanyang sinasabi. Ngayon kung nakikipagdebate ka, ibig sabihin hindi mo alam ang sinasabi mo. Ba't ka pa nakikipagdebate? Hindi ka convinced sa mga sinasabi mo? Secured si Jesus Christ. Alam niya ang kanyang sinasabi. Kaya si Jesus Christ ang gagayahin natin because He's perfect. Just like our Father is perfect. Nire-require tayo ni Almighty Father na maging kagaya ni Jesus Christ. Kaya nga diba, sabi ni Jesus Christ, take this bread, eat it, and drink this wine. Kasi nga, si Jesus Christ gagayahin natin, i-embody natin, ipapasok natin sa utak natin, sa puso natin, sa pagkatao natin, yung ugali ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang magiging strength natin, si Jesus Christ, ang ating also magiging nutrients ng ating spiritual life. At huwag natin kakalimutan yung turo ng tatay natin. At kung makalimot man tayo, no? Kung makalimot man tayo sa turo ng tatay natin, tingin agad tayo sa Bible. Kung talagang mahal natin yung tatay natin, tingin tayo agad sa Bible. Lord, ano ba ang sabi mo sa, hanapin natin sa Bible. Ang dali na maghanap sa Bible. Napakadali na maghanap. Kung hahanapin natin, madali maghanap ng mga sagot. Napakadali na maghanap ngayon. Kasi, andito na lahat sa Bible. Yung mga sagot sa mga problema natin, yung mga questions natin in life, nandito na lahat sa Bible. Ano na lang ang gagawin natin? Ipapamuhay natin. Sa ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo.
Pero, iba na ngayon. Pag nagkakasala tayo, hihingi tayo ng kapatawaran, gagamitin natin ang name ni Jesus Christ. Hingi tayo ng tawad sa tatay natin. At si Jesus Christ, nagpapatawad din siya ng kasalanan ng mga tao. Di ba sabi ni Jesus Christ, your sins are forgiven. Ibig sabihin, Diyos din si Jesus Christ. Kasi your sins are forgiven. Para malaman ng mga tao na nagpapatawad din ng kasalanan ng mga tao, ang Son of Man. Sabi ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, He is also God, like the Almighty Father. Proof yun. Kaya kung yung ibang mga tao nagdududa kay Jesus Christ na sasabi, prophet lang si Jesus Christ, He's not just a prophet. He's also God, like the Almighty Father, na nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. Napakadami niyang miracles na ginawa. And Jesus is perfect. Walang tao na nabuhay sa mundo na to ang naging perfect sa exam. Si Jesus lang. Lahat tayo bagsak sa exam. May exam ako, kanina lang, bagsak ako. Uminit ang ulo ko. Bumagsak ako sa exam, Lord. Sorry, Lord. O, mauulit na naman yung exam na yon. Dapat lagi akong handa. Naku, mauulit ang exam na to. Kailangan maging ready na ako. Kasi, pagpapasok ako, lagi ako ba't ako lang ang tinatanong ng guard? Saan kayo? Taga-saan ba kayo? Ba't tinatanong ako ng guard? Pero marami namang pumapasok, hindi sila tinatanong. Ba't ako tinatanong? Ba't ba ako tinatanong yun? Ba't hindi yung iba? Ba't ako tinatanong nyo? Ba't yung iba, pasok lang ng pasok? Ba't ganon? Yun, ang babaw ko, diba? O, pare-pareho lang tayo. Mas mabait pa nga kayo sa akin. Ha? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father because He's very patient with me. Kung wala si Almighty Father, kung wala si Jesus Christ, paano na ako? Kaya pa tayo, pantay-pantay tayo sa paningin ni Almighty Father. Dahil gusto ni Almighty Father, no? Walang magkaibang weights. Okay? You shall not have in your bag differing weights, a heavy and a light. You shall not have in your house differing measures, a large and a small. Ibig sabihin, sa justice, dapat tayo lahat ay pantay-pantay. Sa paningin ni Almighty Father, pantay-pantay tayong lahat. Tayong lahat na tao at naging tao dito sa mundo, kung nasaan man yung mga relatives ninyo, nawala na dito sa mundo, pantay-pantay tayo. Yung mga yung mga sinasamba nyo, na mga sinasabi nyo ng mga santo, pantay lang natin yon. Sino ang naiiba sa atin? Sino lang? Son of Man, Son of God. Sino yon? Si Jesus Christ. Kasi siya ay perfect. Na perfect niya ang exam. Victorious si Jesus Christ. Kaya tayo magiging victorious din. Dahil yung friend natin, yung King of Kings and the Lord of Lords, He's victorious. At darating ulit si Jesus Christ. Yung first na dating niya, He was born in a manger. That's the first time. The second time, yung first time na dumating siya is to spread God's words. Yung ngayong second time, yung pagdating niya, hindi pa natin alam kung kailan. It's to judge the people. Nung unang dating niya, Redeemer, Messiah, Emmanuel. Ngayon, sa pagdating niya ngayon, He is the Judge. King of Kings and Lord of Lords. Lagi tayong dapat maging handa. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lang.
Kaya simula pa no sa book of Genesis, nire-require na ni Almighty Father na maging obedient tayo sa Kanya and to have faith in Him. Unti-unti niyang tinuturuan ang mga tao. Book of Genesis, and then Exodus, Leviticus, Numbers, now Deuteronomy. Inuulit-ulit ang law ni Almighty Father. And up to now, the law of our Father still stands. Ang difference nga lang, hindi na tayo mag-o-offer ng mga animals because once and for all, si Jesus na ang offering, si Jesus na ang high priest. Si Jesus na rin yung, ano ba si Jesus? Yung magja-judge. Si Jesus din ang healer natin. Yung ang naggagamot nung time na yon, inutusan ni Almighty Father, ang priest. Ngayon, sino ang healer natin, ang high priest natin? Si Jesus Christ. Siya na rin ang coming King. Nagpasalamat tayo sa tatay natin. Pinadali na ni Almighty Father. At si Jesus, He died on the cross. Walang tao ang nakagawa ng nagawa ni Jesus Christ na ipako sa cross and then nabuhay after 3 days. Si Jesus Christ lang. Kaya si Jesus Christ, He is also God. Yung mga sinasamba ba ninyo na santo, nabuhay ba sila? Hindi, di ba? Hindi sila nabuhay. Si Mary, nabuhay ba siya? Hindi siya nabuhay. Wala sa Bible yon. Kwentong kutsero lang yon ng inyong religion. Kung ano ang nasa Bible, yun ang susundin natin. Dahil itong Bible, salita ni Almighty Father. Manual to ng buhay natin. Ito yung book na sa buong history ng mundo pinaka mabenta. Pero kahit na pinaka mabenta itong Bible, hindi naiintindihan ng tao kung ano ang mga ibig sabihin. Pasalamat tayo kay Almighty Father dahil available sa atin ang kanyang salita. Pantay-pantay tayo. Thank you, and God loves us all so much.